Nakatanggap ka ba ng yellow slips sa US Embassy Manila? Kung nakatanggap ka, kabayan, ito ang vlog para sa inyo. Samahan niyo ako sa inyong mga proseso kung paano ba ang gagawin natin kapag nakatanggap kayo ng yellow slip. Ang yellow slip ay isang 221G. Hello po mga kabayan, welcome back. Ito po si Jeannie Pinehaway. Nagsishare po ako ng mga naging experience ko sa aking US visa journey ko noon. At isa na rin pong knowledge at impormasyon na binibigay ko ang video na ito at magbigay linaw sa mga Pilipinong dumadaan sa proseso ng US visa journey ninyo. Okay, ang tanong ninyo, ano ba ang yellow slip? Ang yellow slip po, hindi po ito denial. At ibig sabihin po, on hold ka. Meron lang pong hinihinging requirements o additional na documents ang US Embassy Manila sa inyo o ang consul bago nila ipagpatuloy ang proseso ninyo sa visa application ninyo sa US. Tandaan nyo mga kabayan ha, hindi po ito denial, hindi po ito approval, kundi ibig sabihin po, pending pa lang po ang inyong application. At lahat ng visa category ay pwede pong makatanggap ng yellow slip. So, kapag immigrant visa po kayo, pwede po itong category ng CR1, IR1 visa, pwede rin pong IR5, which is iyon po yung sa parents, and then pwede rin pong F1, F2, F3, F4, yan po yung family base. At para naman po sa non-immigrant visa, nandyan po yung B1, B2, para po sa mga nag-a-apply for tourist, and then K1 visa para sa fiancé visa, and then kasama na rin po dyan yun sa student or work visa, pero depende po yun sa kaso. Wala pong pinipili ang 221G. Once na nakarating na kayo sa final interview, si Consol magbibigay po sa inyo ng inyong 221G kapag kailangan pa po sa inyo ng additional documents o mga requirements na hindi pa po satisfied ang inyong Consol. Ang tanong, ano-ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nabibigyan tayo ng 221G, ng yellow slip? Ano ba ang mga karaniwang dahilan nito? So number 1 po is missing or additional documents. Nandiyan po yung PSA, birth certificate ninyo, marriage certificate, advisory and marriage, ginagamit po iyan sa IR1, CR1 visa, and then Senomar, ginagamit po yan sa fiancé visa. Ang Senomar po, yan po yung mga single, which is a Certificate of No Marriage. Then NBI clearance po, nandyan po yung expired o incorrect sa NBI ninyo, divorce or annulment papers. Ito po sa divorce, tip ko lang sa inyo, magpa-request na po kayo kay hubby ninyo o sa fiancé ninyo ng certified true copy para po hindi na kayo matutuwan. Ano po? Then, financial documents. Iyan po yung I-864 o yung tax return. Number 2 is updated forms required. Yan po yung DS-260 o DS-160 forms na finilapan ninyo. Baka meron po doon na incorrect. Then, mali-mali po yung information. So, pero kung meron lang po kayong i-edit na halimbawa po isang letter lang na wrong typo kayo, pwede po yan ipa-edit doon sa ating pre-screening na mga Filipino. Number 3, relationship verification. Baka kulang po ang proof ng inyong relationship. So, kaya humihingi po sila ng SCOD logs, verification na merong money remittance na nagpapadala po sa inyo si hubby, and then also si fiancé, and yung pagkikita nyo po, kung gaano po ba kayo kadalas magkita kapag binibisita kayo, and then also pwede rin pong travel history ninyong mag-asawa o ng fiancé ninyo kung nagta-travel po kayo sa ibang lugar o ibang bansa, and isama na rin po natin ang proof ng of course yung photos ninyo na kailangan may ipakita kayo kung kayo kinasal, yung inyong wedding, yung po ang importante yan. And then para sa mga fiancé po, papakita nyo po yung mga dates ninyo at kung ano-ano pa pong mga photos ninyo. And also social media, na i-check din po nila yan sa social media, ano po, pwede kasi nilalagay na rin po natin yan sa DS-260 o DS-160 ang ating social media. So pwede rin po nilang ma-check doon sa account natin. And also po chat messages, no? Screenshot nyo po yung inyong chat messages kasi kailangan din po iyan sa mga
proof na kailangang hingin sa inyo ni Consul. Number 4, petitioner documents verification. So, nandyan po yung income, employment, residency status, and also taxes ng petitioner. Number 5, background or administrative review. Halimbawa po niyan is name check, record verification, and internal embassy review. Ano ang gagawin natin kapag may yellow slip? So, tandaan nyo po, kailangang basahin nyo pong mabuti kung ano ang nilalaman ng ibinigay sa inyo ng yellow slip. Kasi po, napakahalaga pong malaman natin at intindihin kung ano ang nilalaman noon. Kailangang intindihin po nating mabuti ang instruction ng yellow slip at masunod po natin ng tama para hindi po tayo nagkakamali at back and forth po uli sa inyo sa US Embassy Manila. So, ito po yung tips ko. Number 1, basahin pong mabuti ang yellow slip. Number 2, ihanda ang mga documents na hinihingi ng yellow slip according dun sa instruction. Number 3, kailangan complete ang documents ninyo, i-double check or i-triple check nyo pong mabuti yung mga documents kung tama po lahat yon. Number 4, i-submit nyo po ng maayos, depende po sa instructions sa inyo. Kung halimbawa po by email, by online, dun po sa portal ng CEAC, o ipapadala nyo po sa drop-off or sa courier ng Tugo. Kung pinadala nyo po iyon sa courier ng Tugo, importante pong itago nyo po yung slip na ibinibigay sa inyo ng tracking number. Meron pong paper na ibibigay sa inyo para po dun sa tracking number para po matrace ninyo kung nasaan na po yung documents ninyo. Kung iyon po ba ay nakarating na sa Parcal, sa BAC, malalaman nyo po iyon kapag nag-arrive na. Kaya importante na itago nyo po yung paper na may tracking number. Okay, next, ano nang mangyayari kapag pinadala na natin yung mga documents natin, no? So, ganito po ang mangyayari pagkatapos ng sinubmit nyo yun. Okay, number 1, kapag na-receive na po iyon ng US Embassy Manila o ni Consul, of course, re-reviewin muna po yung mga documents ninyo. Number 2, kapag nag-check po kayo sa CEAC ninyo, makikita nyo pa rin po doon ng status remain pending. Ibig sabihin, according to dun sa inyong sinubmit is naka-review pa rin sila, nagre-review pa rin pa po. Number 3, syempre kapag complete na po ang inyong documents at na-satisfied na po sila, ang mangyayari po niyan is, yay! Visa may be approved. Number 2, with big smile, passport request, kasi makikita nyo na po iyon. Number 3, visa printing and delivery. Yay! Congratulations, guys! So, ayan na, may visa na po kayo. Okay, ang processing time naman po inyan para bumalik sa inyo is minsan mag-aantay pa po kayo, case-to-case basis po tayo, so depende po sa case ninyo. And then, ang regular po niyan, kapag bumalik na po sa inyo ang passport ninyo at dineliver po sa inyo sa bahay ninyo, ang processing time po inyan, tumatagal po iyan ng 9 to 10 days. Kasama na po din yung holidays and then yung weekends. Pero minsan din po, nadideliver din po nila ng days or less than a weeks. So, depende po kung gaano kalayo kayo. Especially kung nasa Maynila lang po ang location ninyo, minsan 3 days po or 4 or 5 days, nasa inyo na po ang inyong passport. Ito po, encouragement and tips ko sa inyo, no? Bilang isang kababayan at na-experience ko po iyan. So, ito po yung magiging tips ko sa inyo kapag nag-aantay tayo ng ating pagpaprocess. Huwag magsinungaling o mag-submit ng fake documents. Number 1 po yan. Number 2, huwag po kayong magpapanik. Relax lang po iyan. Normal lang po sa mga nagpa-process ng nakakatanggap ng 221G. Madalas po nakakatanggap ng 221G kasi meron lang po mga kulang na documents. Number 3, huwag pa ulit-ulit mag-email kung wala pa pong update. Number 4, pero pwede po kayong magpaulit-ulit mag-check ng status nyo sa CEAC. Everyday po yan, pwede po yan para makita ninyo. Kung hindi nyo naman kaya mag-check ng everyday, kahit to 3 times or 4 times in a week, okay na rin po iyon. Number 5, be patient po. Kailangan talaga mahaba po yung pasensya natin, no?
hindi po yung pasensyang kinakain, no? Yung pasensya ho natin, yung patient natin, medyo habaan pa po natin ang ating PC sa pag-aantay. Normal po iyan na medyo matagal-tagal po ang ating pagpa-process. Especially, lalo na po, medyo naghihigpit din po dito sa US, sa immigration. So, mas marigpit at mas marami pa po silang dino-double check o nire-review ang inyong mga personal application ninyo at ang mga background check ninyo. So, normal lang po yan na medyo matagal-tagal pero dadating din po sa journey ninyo na magiging success din po kayo. Ako po inabot ng 3.5 years pero nandito na rin po ako sa Hawaii. So, ganun lang din po kayo. Konting tiis lang po, dadating din po yan. Disclaimer lang po, no, mga kababayan. Ang video nito, ang content na ito ay isang mga information lang po at knowledge lang po. Kung ito po ay kailangan nyo po ng further, more investigation, pumunta po kayo sa tunay na website ng US Embassy. Hindi po ito legal advice. Ito po ay isang knowledge ko lang at minsan nagiging experience ko po na isineshare ko lang po para mag-guidean ko lang po ang ating bawat kababayang Pilipino. Ano po? At tandaan nyo po kasi magkakaiba-iba po ang senaryo at case po natin. Case-to-case basis po talaga tayo. So, hindi po natin pwedeng ipagkumpara ang sitwasyon ko, ang sitwasyon ninyo, at ang sitwasyon ng iba sa napapanood ninyong mga vloggers dun. Magkakaiba po talaga ang mga sitwasyon natin. Kaya, konting tiyaga at disclaimer na ito po ay isang impormasyon lang po na makakatulong sa US visa journey ninyo. At mga kababayan, no, kung naka-experience na kayo ng yellow sleep, please comment below kung ano po yung na-experience ninyo. Baka makatulong din po kayo sa mga kababayan natin na naghahanap ng kasagutan dito sa question and answers natin tungkol sa yellow sleep. And please like and share na rin po and subscribe for my new channel. Kung kayo po ay bago kayo sa akin ng Pinay Hawaii, para matulungan po natin ang ating mga kababayang Pinoy at makapag-upload pa po ako ng iba-iba pong content na makakatulong sa US visa journey ng ating mga kababayang Pinoy. At kung may question kayo sa akin, kay Jeannie, Pinay Hawaii, so wag po kayong mahiyang mag-comment sa akin o mag-question sa akin at sisikapin ko pong makasagot sa inyo kahit po nandito ako sa US, sa Hawaii. Iba po ang oras natin sa Pilipinas. Advance po kayo dyan. Kesa dito, pag araw po dyan, gabi po sa akin. So, antayin nyo lang po ako makasagot at sasagot po ako sa inyo sa mga tanong ninyo. Ang susunod kong i-upload sa susunod na vlog ko ay yung naging experience ko po sa CFO. Kasi kailangan po ng certification tayo bago po umalis ang mga Pilipino mula sa Pilipinas papuntang ibang bansa. So, kailangan po nating umattend ng seminar para mabigyan po tayo ng certification. Bakit po? Kasi hindi rin po kayo makakaalis kasi hindi po konektado ang US Embassy Manila dito sa atin sa government na bibigyan tayo ng certification na kailangan tayong mabigyan noon para makaalis tayo ng Pilipinas. Okay, thank you guys sa mga kababayan kong Pinoy at maraming salamat sa mga sumusubaybay sa akin at paulit-ulit kayong nanonood sa akin at walang sawang nagtatanong din sa akin. So magkita-kita po tayo next time. Thank you so much. Bye!